Inis na napahampas ni Brent Calix del Valle ang manibela ng kanyang mamahaling sasakyan. Sir, pasensya na po talaga. Hindi po natin inaasahan ang ganitong katinding traffic. Nanginginig na sabi ng kanyang driver. Hindi siya sumagot. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang oras. Oras na nasasayang sa walang kwentang pagkakabalam na ito sa isang probinsyang sa panaginip ay hindi niya inakalang babalikan niya. May mahalaga siyang meeting na kailangang habulin. Bawat segundo ay katumbas ng milyon-milyon para sa Del Valle Corporation. Ibinaba niya ang bintana, umaasang makakakuha ng kahit kaunting hangin. Ngunit ang init at alikabok lang ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkainip, gumala ang kanyang mga mata sa isang pampublikong palaruan sa gilid ng kalsada. Mga batang nagtatawanan, mga inang nagbabantay, isang ordinaryong tanawin na kailanman ay hindi naging parte ng mundo niya. Ngunit sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng lahat. Sa ilalim ng isang puno ng mangga, may isang babaeng nakatayo. Ang paraan ng pagtayo nito, ang paghawi ng buhok na hinahangin, pamilyar. Sobrang pamilyar. Napalunok si Brent. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng malakas, isang dagundong na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi. Imposible. Ngunit nang lumingon ang babae, nasiguro niya. Ang mga matang iyon, kahit sa malayo, kilalang kilala niya. Ang mga matang minsan na niyang tinitigan ng sobrang lapit. Olivia. Kasabay ng pagbigkas ng pangalan sa kanyang isipan, isang maliit na batang lalaki ang tumakbo palapit dito. Humagik-gik ito habang yumayakap sa binti ng babae. "Mommy, look!" Sigaw ng bata. May ipinapakitang laruan. At doon, tuluyang gumuho ang mundo ni Brent Calix del Valle. Ang mukha ng bata, ang buhok, ang paraan nito ng pagngiti. Para siyang tumitingin sa isang lumang litrato. Isang litrato niya noong siya ay nasa ganoong edad. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang kaninang inis ay napalitan ng isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Isang halo ng gulat, pagkalito, at isang bagay na hindi niya matukoy. Isang bagay na tila kumukurot sa kanyang puso. "Sir, okay lang po ba kayo?" Tanong ulit ng driver na pansin ang biglang pananahimik ng kanyang amo. "Sundan mo sila." Mahinang utos ni Brent. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mag-inang naglalakad palayo. "Po, sir, yung meeting niyo po. I don't care about the meeting." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. "Sundan mo sila." Natigilan ang driver sa utos niya pero mabilis din itong sumunod. Walang imik na pinaandar niya ang sasakyan. Maingat na bumubuntot sa dalawang figura na ngayon ay ang sentro ng buong universo ni Brent. Wala na siyang pakialam sa milyon-milyong pisong mawawala. Wala na siyang pakialam sa galit ng mga board members. Ang tanging tumatakbo sa isip niya ay ang mukha ng batang yon. "Anak, anak namin? Paano?" Bakit hindi niya sinabi? 7 taon. 7 taon siyang pinaniwala na ang lahat ay isang pagkakamali lang na dapat kalimutan. 7 taon siyang itinago sa katotohanan. Isang nag-aalab na galit ang unti-unting pumalit sa pagkabigla sa kanyang dibdib. Galit para kay Olivia. Galit para sa sarili niya. Sinundan nila ang mag-ina sa pagpasok sa isang eskinita. Hanggang sa huminto ito sa harap ng isang simpleng 2-story apartment building na halatang luma na. Pinanood niya silang umakyat sa pangalawang palapag at pumasok sa isang pinto. "Hintayin mo ako dito," mariing sabi ni Brent bago siya bumaba ng sasakyan. Pakiramdam niya ay ang bigat ng kanyang mga paa habang tinatahak niya ang hagdanan. Bawat hakbang ay tila isang pagbabalik sa nakaraan. Napilit niyang ibinaon ang huling pagkikita nila, ang masasakit na salitang binitiwan niya. "Let's forget what happened. It was a mistake." Napapikit siya ng mariin. Isang pagkakamali. Iyon ang sinabi niya.
Ngayon, ang bunga ng pagkakamaling iyon ay naglalakad at tumatawa at wala siyang kaalam-alam. Huminto siya sa tapat ng pinto. Number 2B. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang puso bago siya kumatok. Isang katok, 2, 3. Matigas at malakas. Ilang sandali ng katahimikan bago niya narinig ang tunog ng pagbukas ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, sa harap niya, nakatayo ang babaeng 7 taon niyang hindi nakita, si Olivia. Gulat, pagkatakot. Iyon ang unang mga emosyong gumuhit sa mukha nito. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Ang mga mata nilang dalawa ay nagkatitigan at sa isang saglit, tila bumalik ang lahat. Ang alaala, ang sakit, ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Puno ng mga tanong na hindi masabi. Si Brent ang unang bumasag dito. Ang kanyang boses, kahit pilit niyang pinatatatag, ay may bahid ng panginginig. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak tayo? Nakita niya ang unti-unting pag-init ng mga mata ni Olivia. Isang butil ng luha ang namuo sa gilid nito, ngunit hindi ito pumatak. Sa halip, napalitan ng takot sa mukha nito ng isang matigas na ekspresyon. Ang mga labi nitong nanginginig kanina ay naghigpit. Hindi tayo ang may anak, Brent. Matigas na sagot ni Olivia. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkapait. Anak ko siya. At bago pa man makasagot si Brent, mabilis nitong isinara ang pinto. Iniiwan siyang nakatayo doon, mag-isa, sa gitna ng pagkabigla at nag-aalab na damdamin. Ang nag-iisang katotohanan na humampas sa kanya ay ang tunog ng paglock ng pinto, tila isang pangwakas na hatol. 5 araw matapos siyang lisanin ni Brent, sa gitna ng init ng damdamin, 5 araw na ang nakalipas nang marinig ni Olivia ang mga salitang humiwa sa kanyang puso. Let's forget what happened. It was a mistake. Mistake. Isang pagkakamali. Iyon ang iginuhit ni Brent sa bawat haplos, bawat halik, bawat bulong ng pangako na akala niya ay totoo. Kailangan niyang umalis. Iyon lang ang tanging paraan para mabuhay siya muli. Hindi niya kaya ang sakit na makita si Brent araw-araw. Ang bawat tingin nito ay magpapaalala sa kanya ng kanyang kahangalan. Noon, 7 taon na ang nakalipas, sariwa pa sa kanyang isipan ang lahat. Nagsimula ito nang siya ay tanggapin bilang personal assistant ni Brent Calix Del Valle, ang binatang CEO ng Del Valle Corporation. Isang oportunidad na hindi niya inakala, lalo pa at anak lang siya ng dating kasambahay ng mga Del Valle. Sa simula, propesyonal ang lahat. Si Brent ay seryoso, abala, at madalas na tahimik. Si Olivia naman ay masipag, matalino, at laging handang sumunod sa bawat utos ng kanyang amo. Ngunit sa likod ng propesyonalismo, unti-unti siyang nakakakita ng ibang Brent. Isang hapon, nakita ni Brent na halos hindi na siya nakakakain dahil sa dami ng trabaho. Walang salita. Nagpadala ito ng tanghalian sa kanyang mesa. Isang masarap na sinigang at kanin. Simpleng bagay, ngunit para kay Olivia, iyon ay isang tanda ng pag-aalaga. Kailangan mong kumain, Olivia. Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kung gutom ka. Sabi nito, hindi man lang siya tinapunan ng tingin habang abala sa kanyang laptop. Ngunit ang boses nito ay may bahid ng pag-aalala. Ilang beses din siyang naabutan ni Brent na nag-overtime at sa halip na umuwi ka agad, mananatili ito sa opisina. Minsan ay nakikipagkwentuhan sa kanya tungkol sa mga simpleng bagay. Minsan naman ay tahimik lang na nagbabasa ng libro habang siya ay abala. Ang mga sandaling iyon ang nagpakita sa kanya ng Brent na hindi lang isang CEO, kundi isang tao na may puso. Hanggang dumating ang gabing iyon, kasama niya ang kanyang kaibigan sa isang bar. Matagal na rin nang huli siyang nakapag-relax. Habang tumatawa sa kwento ng kaibigan, bigla siyang nakaramdam ng isang presensya. Lumingon siya at nakita niya si Brent.
Nakaupo mag-isa sa isang sulok, may hawak na baso ng alak. Nakatingin ito sa kanya. Sir? Tanong niya naggulat. Ngumiti si Brent, isang nangiti na bihirang-bihira niyang makita. Hindi ang profesional na ngiti, kundi isang tunay at maluwag na ngiti. Olivia, anong ginagawa mo rito? Nagre-relax lang po, sir. Sagot niya, biglang nahiya sa suot niyang simpleng damit. Can I join you? Tanong nito. Walang anumang bahid ng pagkaamo. Nagulat siya, ngunit hindi niya mahindian. Naupo si Brent sa kanilang mesa. Nag-usap sila ng matagal. Tungkol sa pangarap niya, tungkol sa hirap ng buhay, tungkol sa mga bagay na hindi niya kailanman inakalang pag-uusapan nila. Sa gabing iyon, hindi siya si Olivia, ang personal assistant, at hindi siya si Brent, ang CEO. Sila ay dalawang taong nagkakakilala lang at nagkakasundo. Alam mo, Olivia, sabi ni Brent, bahagyan ng may tama ng alak, masyado kang matulungin. Minsan, kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Kinurot ang puso niya sa sinabi nito. Walang nakapagsabi sa kanya ng ganoon bukod sa kanyang ina. Nang gabing iyon, matapos silang magpaalam sa kanyang kaibigan, inalok si Brent na ihatid siya. Sumakay siya sa kotse nito. Ang biyahe ay tahimik, ngunit puno ng hindi masabing kuryente. Pagdating sa harap ng apartment niya, hindi siya kaagad bumaba. Thank you, sir, bulong niya. Tumingin si Brent sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng damdamin. Brent, just Brent. Napatango siya. Brent. Unti-unting lumapit ang mukha ni Brent. Hindi niya alam kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob, ngunit hindi siya umiwas. Hinayaan niya itong gawin ang nais nito. Ang unang halik. Malambot, maingat, puno ng pag-aalangan. Ngunit nang magtagal, naging mas malalim ang halik. Nagkaroon ng intensity. Nararamdaman niya ang init ng mga labi nito, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano sila napunta sa apartment ni Brent. Ang gabing iyon ay tila isang panaginip. Bawat haplos, bawat bulong, bawat kilos ay puno ng pagnanasa at pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, naniwala siya. Naniwala siya na may nararamdaman si Brent para sa kanya. Naniwala siya na may pag-asa ang pag-ibig nila. Ang init ng katawan ni Brent sa kanyang tabi, ang amoy nito, ang malalim na paghinga nito habang mahimbing na natutulog. Sa mga sandaling iyon, akala niya, ito na. Ito na ang simula ng kanilang kwento. Ngunit ang umaga ay dumating, dala ang matinding katotohanan. Nagising siya. Nakita niya si Brent na nakaupo sa gilid ng kama, nakatalikod sa kanya. Nagbihis na ito. Ang kanyang mga balikat ay matigas. Brent? Mahinang tawag niya. Lumingon ito. At doon, nakita niya ang isang anyo na hindi niya inaasahan. Malamig. Walang emosyon. Ang mga matang punong-puno ng pagnanasa kagabi ay tila yelo na ngayon. Inilapag ni Brent ang isang puting sobre sa lamesa sa tabi ng kama. Isang tseke. Let's forget what happened. Sabi nito, ang boses ay flat at walang damdamin. It was a mistake. Naglamig ang buong katawan ni Olivia. Parang may pumunit sa kanyang dibdib. Pinilit niyang magsalita. Ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Mistake. Isang pagkakamali. Hindi pala panaginip. Bangungot pala. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi niya kinuha ang tseke. Hindi siya nagsalita. Lihim siyang lumabas ng kondominium ni Brent. Bit-bit ang sakit at kahihiyan. Hindi na niya kayang manatili sa Maynila. Hindi na niya kayang makita si Brent. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang umalis. Sa loob ng taxi, habang papalayo sa syudad, na minsan nang nagbigay sa kanya ng pag-asa, napahagulgol si Olivia. Hawak niya ang kanyang tiyan, kung saan unti-unti nang lumalaki ang bunga ng pagkakamaling iyon. Ang tunog ng paglak ng pinto ang gumising kay Brent mula sa kanyang pagkagulat. Nandoon siya, nakatayo sa labas ng isang simpleng apartment.
habang ang babaeng minsan niyang sinaktan ay pilit na ipinagsasara ang nakaraan sa kanyang mukha. Pero hindi na ngayon. Hindi na niya hahayaan. May anak siya. May anak sila. At sa loob ng 7 taon, ipinagkait iyon sa kanya. Umayos siya ng tayo. Ang kanyang mukha ay naging matigas. Ang gulat ay napalitan ng determinasyon. Kung ayaw ni Olivia makinig sa salita, idadaan niya ito sa kapangyarihan. Ito ang mundo ni Brent Calix del Valle. Isang mundo kung saan bawat problema ay may solusyon at bawat solusyon ay may presyo. Bumalik siya sa sasakyan. Diretso sa opisina ng abogado ko. Utos niya sa driver. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ngayon na. Sa loob ng ilang oras, abala ang buong legal team ng Del Valle Corporation. Mga dokumento, mga paghahanap, mga background check. Lahat ay nakatuon sa isang layunin. Ang pagkuha ng impormasyon tungkol kay Olivia Martinez at sa batang nagngangalang Calix. Kinabukasan, isang formal na liham ang ipinadala sa apartment ni Olivia. Hindi ito ordinaryong liham. Ito ay mula sa isa sa pinakamalaking law firm sa bansa. At ang laman nito ay isang direktang hamon. Sumailalim sa DNA test ang bata. At pagkatapos nito, magkakaroon sila ng usapan tungkol sa kustodya. Ilang oras lang matapos matanggap ni Olivia ang liham, nagpakita si Brent sa mismong pintuan nito. Hindi na siya nag-abalang kumatok. May susi na ang mga abogado niya. Nagulat si Olivia na makita siya, pero mas nagulat ito nang makita ang daladalang folder ni Brent. Binasa mo na siguro ang liham. Panimula ni Brent, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Ang DNA test ay formal na proseso lang, Olivia. Alam nating dalawa ang katotohanan. Anong gusto mo? Tanong ni Olivia. Ang kanyang mga mata ay matigas, punong-puno ng pagtatanggol. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot para sa bata. Gusto ko ang anak ko, diretsong sagot ni Brent. Gusto ko ang buong karapatan bilang ama. At dahil sa ginawa mo, sa pagtatago mo sa akin, mayroon akong matibay na kaso. Nanginginig ang mga kamay ni Olivia. Hindi mo siya makukuha sa akin, Brent. Hindi mo siya maihihiwalay sa akin. Huwag tayong maglokohan, Olivia. Mariing sabi ni Brent. Pera, iyan ang laban. At alam nating pareho kung sino ang manano. Kung gusto mong ipaglaban siya sa korte, gagawin ko. Babayaran ko ang lahat ng abogadong kailangan para lang makuha siya. Lumapit si Brent, inilapag ang folder sa mesa. Pero may isa pang opsyon. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may isang detalyadong kontrata. Pakakasalan mo ako, Olivia. Sabi ni Brent, walang emosyon sa kanyang boses. 1 taong kasal. Para makasama si Calix, para magkaroon siya ng formal na ama, para makabawi ako sa pagkakamali ko. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Kasal? Sa isang kontrata? O yan. O ipaglalaban kita sa korte at hindi ka mananalo. Banta ni Brent, ang kanyang mga mata ay malamig na malamig. Si Calix ay magiging Del Valle. Magkakaroon siya ng lahat ng kailangan niya. Hindi siya lalaki na walang ama sa mata ng lipunan. At ikaw? Nag-atubili siya. Ikaw, magkakaroon ng seguridad. May maayos na tirahan. Hindi ka na magtatrabaho. Wala kang kailangang gawin, kundi ang maging ina ni Calix at ang maging asawa ko. Sa papel. Tiningnan ni Olivia ang kontrata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Brent. Galit. Poot. Pagkapait. Lahat ng yon ay nakasulat sa kanyang mukha. Hindi mo naiintindihan, Brent. Bulong niya. Ang dignidad, ang pagmamahal, hindi yan mababayaran ng kahit anong kontrata. Dignidad? Pagmamahal? Brent scoffed. Kung yan ang mahalaga sa'yo, bakit ka nagtago? Bakit mo ipinagkait sa anak ko ang karapatan na makilala ang kanyang ama? Ang mga salitita ni Brent ay parang mga kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Totoo. Nagtago siya. Dahil sa sakit. Dahil sa takot.
Tumingin si Olivia sa pinto ng silid ni Calix na ngayon ay tahimik na natutulog, ang kanyang anak. Ang lahat ng hirap niya sa loob ng 7 taon, ang pagmamahal niya, ang mga sakripisyo. Ngayon, nasa panganib ang lahat. Napaupo siya sa isang upuan, tila nawalan ng lakas. Kailangan niyang pumili. Ang kanyang prinsipyo o ang kinabukasan ng kanyang anak. Bakit mo ito ginagawa? Mahinang tanong niya. Dahil siya ang anak ko, sagot ni Brent. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot, ngunit may kapangyarihan pa rin. At ayaw kong ulitin ang pagkakamali ko, gusto kong maging ama sa kanya. Sa mga salitang iyon, tila may naiba sa puso ni Olivia. Nakita niya ang tunay na Brent, ang Brent na nasasaktan din, ang Brent na gustong maging ama. Ngunit hindi iyon sapat para burahin ang lahat ng sakit. Kinabukasan, pumirma si Olivia. Pumirma siya sa kontrata ng puso. Isang kasunduan na walang pagmamahal. Pumapayag ako, sabi niya kay Brent. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matinding sakit. Para sa anak ko. Ilang araw lang matapos iyon, tahimik silang ikinasal sa isang pribadong seremonya. Walang imik ang lahat. Ang tanging tunog ay ang pagpirma ng mga dokumento at ang matamis na tawag ni Calix na Daddy kay Brent na siyang nagpatahimik sa lahat ng pinagdadaanan niya. Pagdating sa malaking mansyon ng mga Del Valle, nagulat si Olivia sa laki at ganda ng lugar. Ito ang bagong tahanan niya. Isang palasyo kung saan siya ay isang preso ng kanyang sariling pagmamahal. Habang bitbit ni Brent si Calix, pumasok sila sa grand living room. Doon, sa tuktok ng malaking hagdanan, nakatayo ang isang babae. Matangkad, elegante, ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng paghamak. Si Ginang Victoria Del Valle, ang ina ni Brent. Tiningnan niya si Olivia. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng isang malalim na pagkadismaya. Hindi nito kailanman tinago ang pagtingin nito sa kanya bilang anak ng kasambahay. At ngayon, siya ang naging asawa ng kanyang kaisa-isang anak. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang simoy ng hangin sa mansyon ng mga Del Valle ay malamig at mabigat. Kabaligtaran ng mainit na yakap ng apartment ni Olivia. Sa bawat paghakbang niya sa makintab na sahig, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiliit. Nagiging dayuhan sa sarili niyang balat. Ang bawat gamit, bawat disenyo, ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan, mga bagay na kailanman ay hindi naging bahagi ng kanyang mundo. Welcome to your new home, Olivia, sabi ni Brent. Ang kanyang boses ay walang emosyon habang iniaabot ang susi sa isang malaking silid. Iyan ang inyong silid ni Calix. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga staff. Napakunot ang noo ni Olivia. Hindi ba dapat magkasama tayo sa isang kwarto? Tanong niya. Kahit kinamumuhian ng ideya, kontrata sila, di ba? Dapat may semblance of marriage. Tiningnan siya ni Brent, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Sa papel, hindi sa kama. Hindi kasama sa kontrata ang ganoong detalye. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Oo nga pala. Kasal sila sa papel. Kasal na walang pagmamahal. Kasal na puno ng kirot at alaala ng isang pagkakamali. Binitbit niya ang iilang bag na dala nila ni Calix. Ang kanyang anak, abala sa pagtingin sa mga malalaking painting sa dingding, ay tila nalulula rin sa bagong paligid. Mommy, ang laki ng bahay ni Daddy Brent. Bulong ni Calix. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkamangha. Napilitan si Olivia ng isang pilit na ngiti. Oo, anak. Malaki nga. Hindi pa man sila nakakapag-ayos, dumating na ang oras ng hapunan. Isang malaking mesa ang naroon, puno ng mga pagkain na hindi niya pa nakikita sa buong buhay niya. Ngunit ang kapaligiran ay hindi masaya. Ito ay formal at tahimik, tila isang seremonya. Sa dulo ng mesa nakaupo si Ginang Victoria Del Valle, ang ina ni Brent. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Olivia. At sa bawat tingin nito,
Pakiramdam ni Olivia ay hinuhusgahan siya. Kaya pala, dito ka na pala nakatira. Sabi ni Ginang Victoria, ang kanyang boses ay matalim, direktang nakatingin kay Olivia. Hindi mo inakala na makakabalik ka sa mansyon na ito, di ba Olivia? At ngayon, bilang misis pa ng anak ko, napayuko si Olivia. Pilit niyang pinigil ang pag-init ng kanyang pisngi. Ma, babala ni Brent na nakaupo sa tabi niya. Oh, nagiging sensitibo ka na ngayon, Brent? Bulong ng Ginang Victoria. Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan pang maging ganito. Mayaman tayo. Mayaman ang Del Valle. Hindi natin kailangan ang ganitong klaseng eskandalo. Mama, please. Mariing sabi ni Brent. May bata. Tiningnan ni Ginang Victoria si Calix na tahimik na kumakain sa kanyang tabi. Hindi nagtagal ang pagtingin nito. Halatang hindi ito sanay sa presensya ng bata. Natapos ang hapunan ng tahimik, ngunit ang bawat salita ni Ginang Victoria ay tila isang tinik sa puso ni Olivia. Kinabukasan, sinubukan ni Brent na makipag-ugnayan kay Calix. Isang malaking truck-truckan ang dala nito sa silid ng bata. Tingnan mo, Calix, bagong laruan mo. Sabi ni Brent, ang kanyang boses ay bahagyang awkward. Tiningnan ni Calix ang laruan, pero hindi ito kinuha. Sa halip lumapit ito kay Olivia. Mami, kwentuhan mo ako. Ngumiti si Olivia at inakay si Calix sa kama. Sinimulan niya itong kwentuhan tungkol sa isang prinsipe at isang dragon. Naiwan si Brent na nakatayo. Hawak ang laruan. Tila nawalan ng diskarte. Hindi niya alam kung paano makipag-ugnayan sa sarili niyang anak. Ang kanyang mundo ay puno ng negosyo, numero, at transaksyon. Hindi niya alam ang wika ng mga bata. Nakita niya ang koneksyon ni Olivia at Calix. At sa isang banda, nakaramdam siya ng bahagyang kurot ng inggit. Hindi mo kailangang bigyan siya ng lahat ng mamahaling laruan, Brent. Mahinang sabi ni Olivia nang lumabas siya para makipag-usap dito. Ang kailangan niya ay oras. Ang kailangan niya ay pagmamahal. Hindi iyan mabibili ng pera. Tiningnan siya ni Brent. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Hindi ako sanay. Sanay ako na binibili ang lahat ng gusto ko. Pero si Calix, hindi siya bagay na pwedeng bilhin. Mariing sabi ni Olivia. Siya ay isang bata. Hindi siya pwedeng diktahan. Kailangan mong matutunan kung paano maging isang ama. Hindi lang isang tagapagbigay. At ano? Ikaw ang magtuturo sa akin? Brent scoffed. Kung yan ang kailangan para maging masaya ang anak ko, oo. Sagot ni Olivia. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Brent. Hindi ko kukunin ang anak mo, pero hindi ko rin hahayaan na saktan mo siya. Ikaw ang ama, pero ako ang ina. At may sarili akong paraan ng pagpapalaki sa kanya. Pagkatapos ng usapan nila, umalis si Brent. Tila may malalim na iniisip. Nang gabing iyon, habang tahimik na iniimpake ni Olivia ang iilang gamit nila sa malaking walk-in closet ng kanilang silid, bumukas ang pinto. Si Ginang Victoria. Kaya pala, akala mo, ikaw na ang reyna rito? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pagkamuhi. Akala mo, dahil may anak ka kay Brent, may karapatan ka na. Humarap si Olivia. Ginang Del Valle, ang tanging gusto ko lang po ay ang kapakanan ng anak ko. Kapakanan? Ngumisi si Ginang Victoria. Ang kapakanan mo. Ang magkaroon ng magandang buhay. Ang magkaroon ng posisyon. Huwag mong isipin na magiging tunay kang Del Valle. Isa ka lang bayaran na ina. At kailanman, hindi ka magiging karapat-dapat sa pangalan ng pamilya namin. Ang mga salita ni Ginang Victoria ay matalim. Tumatagos sa buto ni Olivia. Naramdaman niya ang sakit, ang kahihiyan, ang bigat ng lahat ng mga paghuhusga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiyak. Sa halip, huminga siya ng malalim. Pinilit na maging matatag para kay Calix. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa isip ni Brent.
Isa ka lang bayaran na ina. Masakit. Pero mas masakit ang katotohanang nakita niya. Ang takot sa mga mata ni Olivia. Ang pagkadismaya ng kanyang anak. Inis siyang nagmaneho sa pribadong kalsada ng mansyon. CEO siya. Mayaman, makapangyarihan. Ngunit sa harap ng 6 na taong gulang niyang anak, wala siyang kaalam-alam. Ang laruan na inakala niyang magpapasaya kay Calix ay hindi man lang nito pinansin. Gusto lang ng anak niya ay kwento ng ina nito. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Kailangan niyang magbago para kay Calix at marahil para na rin sa sarili niya. Kinabukasan, isang kakaibang eksena ang nasaksihan ng mga staff ng Del Valle. Si Brent Calix Del Valle, ang malamig at seryosong CEO, ay nasa hardin, pinipilit turuan si Calix na magbisikleta. "Daddy Brent, hindi ko kaya!" Sigaw ni Calix muntik nang bumagsak. "Kaya mo yan anak, hawakan mo lang ng mahigpit ang manibela." Pag-eengganyo ni Brent, ang kanyang boses ay hindi na ganoon kapormal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa likod ng bisikleta, sinusuportahan ng bata. Napatingin si Olivia mula sa bintana ng silid. Nakita niya ang pagtitiyaga ni Brent, ang pawis sa noo nito, ang pilit na ngiti sa labi nito, isang eksena na hindi niya inaasahan. Ilang beses pang muntik bumagsak si Calix, ilang beses ding sumigaw ng, "Ayoko na," ang bata. Pero si Brent, hindi sumuko. Patuloy niya itong inalalayan. Patuloy niya itong inengganyo. Hanggang sa isang iglap, binitawan ni Brent ang bisikleta. Si Calix, sa loob ng ilang segundo, ay nagpatuloy sa pagpadyak. Nakita ni Olivia ang malaking nangiti sa labi ng kanyang anak. "Daddy Brent, Mommy, tingnan niyo, kaya ko na." Sigaw ni Calix. Ang kanyang tinig ay punong-puno ng galak. Nakangiti si Brent, ang kanyang mukha ay maliwanag. Isang tunay na ngiti na matagal na niyang hindi nakita. Hindi ang nangiti ng isang CEO, kundi ang nangiti ng isang ama. Nagkatitigan sila ni Olivia mula sa malayo. Sa mga mata ni Brent, nakita niya ang kislap ng pagmamalaki. At sa isang iglap, nakaramdam siya ng isang kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Isang kilig na matagal na niyang inakala na patay na. Ilang araw pa ang lumipas at unti-unting nakita ni Olivia ang pagbabago kay Brent. Hindi na ito puro trabaho. May oras na ito para kay Calix. Nagbabasa na ito ng bedtime stories para sa anak nila. Kahit paminsan ay nalilito ito sa mga pangalan ng characters. Nanonood na rin ito ng cartoons kasama si Calix sa living room at hindi na ito nakakaramdam ng hiya kapag nakikipaglaro ito sa bata. Ang pader sa pagitan nilang dalawa ni Brent ay tila unti-unting nababawasan. May mga pagkakataon na nagkakasama sila sa hapagkainan, tahimik silang nagkakatinginan, at may mga pagkakataon na nakakarinig siya ng malalim na pagtawa ni Brent mula sa silid ni Calix. Isang gabi, biglang nagising si Olivia sa umiiyak na si Calix. Tumakbo siya patungo sa silid nito. "Mommy, ang init ko po," bulong ni Calix. Ang kanyang mga mata ay nanlalata. Hinawakan ni Olivia ang noo ng kanyang anak. Mainit na mainit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lagnat. Mataas na lagnat. Sa gitna ng kanyang pagkapraning, biglang bumukas ang pinto. Si Brent, narinig nito siguro ang iyak ni Calix. "Anong nangyayari?" tanong ni Brent. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nilalagnat si Calix. "Mataas ang lagnat niya," sabi ni Olivia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Agad na lumapit si Brent. Hawak nito ang noo ni Calix. "Masyadong mainit. Tatawag ako ng doktor. Ngayon na." Mabilis itong lumabas ng silid. Ilang minuto lang, nandoon na ang doktor ng pamilya Del Valle. Sinuri nito si Calix. Binigyan ng gamot. Buong gabi, magkasama silang dalawa ni Brent na nagbabantay kay Calix. Si Olivia ang nagpupunas ng katawan ng bata. Si Brent naman ang nag-aasikaso ng gamot at pagkuha ng thermometer. Walang halong galit, walang halong pagkapait. Tanging pag-aalala lang para sa kanilang anak.
Nang magsimulang humina ang lagnat ni Calix at nakatulog na ito ng mahimbing, napabuntong hininga silang dalawa. Salamat, Brent, bulong ni Olivia. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit puno ng pasasalamat. Salamat sa tulong mo. Tumingin si Brent sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig. May bahid na ng pagod, pero meron ding malalim na koneksyon. Anak natin siya, Olivia, mahinang sabi ni Brent. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanya. At salamat din. Salamat sa pagpapalaki mo sa kanya nang mag-isa sa loob ng 7 taon. Sa mga salitang yon, tila may nabunot na tinik sa puso ni Olivia. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito bayaran. Ito ay pasasalamat. Naupo sila sa tabi ng kama ni Calix, tahimik na nakabantay sa bata. Ang silid ay puno ng amoy ng gamot at ng pag-aalala, ngunit mayroon ding kakaibang init. Habang naghihintay, nagkwentuhan sila tungkol kay Calix. Ang unang salita nito, ang unang pagtawa, ang unang hakbang, mga kwento na hindi kailanman naririnig ni Brent. Gusto niyang maging isang astronaut balang araw, sabi ni Olivia, nakangiti habang tinitingnan ng anak. Talaga? Tanong ni Brent, may paghanga sa kanyang boses. Akala ko, gusto niya maging driver ng truck. Naging face lang niya iyon, natawa si Olivia. Sa isang iglap, nagkatitigan silang dalawa. At sa mga sandaling iyon, nakalimutan nila ang kontrata, nakalimutan nila ang nakaraan, nakalimutan nila ang sakit. Marahan, nagdikit ang mga kamay nila sa gilid ng kama ni Calix. Hindi sila umiwas. Nanatili ang kanilang mga kamay na magkadikit. Isang simpleng pagdampi na nagpapakita ng isang koneksyon na matagal nang nawala. Ngunit ngayon ay unti-unting bumabalik. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanilang mga ugat. Ang munting sandali ng pagdikit ng kanilang mga kamay sa tabi ng higaan ni Calix ay nanatili sa isip ni Olivia. Isang maliit na kislap ng pag-asa na nagpahiranasan sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang inakala na nawala ang kilig. Pero alam niya na ang kontrata ay kontrata. Ang nakaraan ay nakaraan. At ang bawat sandali ng lambingan ay may kapalit na sakit. Ilang araw matapos ang lagnat ni Calix, dumating ang isang abiso. Isang malaking charity gala ang gaganapin ng Del Val Corporation. Isang taunang kaganapan na dinaluhan ng pinakamalalaking pangalan sa lipunan. Kailangan mong sumama, Olivia, sabi ni Brent. Ang kanyang boses ay formal. Bilang asawa ko, para ipakita sa lahat na may pamilya na ako, importanteng para sa imahe ng kumpanya. Napalunok si Olivia. Alam niya ang ibig sabihin nito. Babalik siya sa mundo na minsan na niyang tinakasan. Babalik siya sa mata ng publiko, kung saan bawat kilos niya ay huhusgahan. Kailangan ba talaga? Tanong din niya, umaasang magbabago ang isip ni Brent. Oo, ito ay bahagi ng kasunduan, Olivia. Mariing sagot ni Brent. Pamilya tayo, sa mata ng publiko. Wala nang nagawa si Olivia kundi sumunod. Sa gabi ng gala, kinakabahan si Olivia. Hindi siya sanay sa mga ganitong klase ng kaganapan. Ngunit nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin, nagulat siya. Ang simpleng gown na pinili para sa kanya ay nagpapatingkad sa kanyang ganda. Ang makeup ay light at elegante. Pumasok si Brent sa silid, nakasuot ng itim na tuxedo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita siya. You look. Napatigil si Brent, tila naghahanap ng tamang salita. Beautiful, Olivia. Biglang uminit ang pisngi ni Olivia. Naramdaman niya ang kilig, ngunit pinilit niyang kalimutan yon. Salamat, bulong niya. Nilapitan siya ni Brent. Kinuha nito ang isang silver necklace na may simpleng pendant at ito mismo ang nagsuot sa kanya. Sa bawat pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang leeg, pakiramdam ni Olivia ay bumabalik ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ang haplos nito, ang init. Pagdating nila sa hotel, marami ng tao. Mga kamera na kumikislap
mga mata na nakatingin sa kanila. "Just stay by my side," bulong ni Brent sa kanya at hinawakan nito ang kanyang kamay. Nagulat si Olivia sa init ng kamay ni Brent. Ngunit sa gitna ng lahat ng tao, sa gitna ng lahat ng mata, naramdaman niya ang isang kakaibang seguridad. Naramdaman niya na protektado siya. Naglalakad sila sa red carpet at ang mga kamera ay kumikislap ng sunod-sunod. "Mr. Del Valle! Mrs. Del Valle!" Sigaw ng mga photographer. Ngumiti si Brent, isang pilit na ngiti para sa kamera. Ngunit ang hawak nito sa kamay ni Olivia ay mahigpit. Pumasok sila sa Grand Ballroom. Ang lugar ay puno ng musika, tawanan at mga taong nag-uusap. Sinubukan ni Olivia na maging komportable. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkailang. Hanggang sa isang iglap, tila huminto ang musika. Ang lahat ng mata ay napatingin sa pintuan. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng isang formal na gown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mukha ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Isabela Sandoval. Ang dating kasintahan ni Brent. Ang babaeng minsan niyang nakita sa mga magazine. Ang babaeng dahilan kung bakit, ayon sa mga bali-balita, ay naging malamig si Brent sa lahat ng babae. Diretso itong lumapit sa kanila. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit may bahid ng pagkapanalo. "Brent, my love," sabi ni Isabela. At walang sabi-sabi ay niyakap nito si Brent ng mahigpit. Sa harap mismo ng lahat ng tao, sa harap mismo ni Olivia, namilog ang mga mata ni Olivia. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang kamay ni Brent ay hindi pa rin bumibitaw sa kanya. "Isabela," malamig na sabi ni Brent. Bumitaw si Isabela kay Brent at pagkatapos ay tumingin kay Olivia. Ang kanyang mga mata ay sinuri si Olivia mula ulo hanggang paa. Tila hinuhusgahan ang bawat hibla ng kanyang damit. "So, you're Olivia, the personal assistant. Or should I say, the new Mrs. Del Valle?" Isabella smirked. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi na pilit nitong itinatago. "Akala ko hindi ka marunong mag-upgrade, Brent. Pero mukhang tama ako." "Isabella, please." Babala ni Brent, ang kanyang boses ay matigas. "Oh, wag kang mag-alala, Brent," sabi ni Isabela at lumingon muli kay Olivia. "Enjoy it while it lasts, dear, because he was and will always be mine." Bulong nito sapat lang para marinig ni Olivia. Ang kanyang ngiti ay naging isang masamang ngiti. Nagulat si Olivia. Parang may humampas sa kanyang dibdib. Ang kilig na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Mabilis na lumapit ang mga reporters. Ang mga kamera ay kumikislap ng sunod-sunod. "Mr. Del Valle, is it true that you left Miss Sandoval for your former personal assistant?" "Miss Sandoval, may plano po ba kayong bawiin ang inyong dating kasintahan?" Nagkagulo ang lahat. Ang bawat tanong ay tumatagos sa puso ni Olivia. Hindi niya maintindihan. Bakit ngayon? Bakit ngayon pa na unti-unti nang bumabalik ang pagtitiwala niya kay Brent? Hinawakan ni Brent ng mahigpit ang kamay ni Olivia. Hinila siya palayo sa gulo. Ngunit ang mga salita ni Isabela ay nanatili sa kanyang isipan. "He was and will always be mine." Ang pagbalik ni Isabela Sandoval ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa mukha ni Brent. Ang gabi ng gala, na dapat sana ay maging patunay ng kanyang bagong pamilya, ay naging circus dahil sa pagdating nito. Ang mga salita ni Isabela sa harap ni Olivia ay hindi niya nakalimutan. "Okay lang ako," mahinang sabi ni Olivia habang nasa sasakyan sila pauwi. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang boses ay tila manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. "Hindi ka okay," mariing sabi ni Brent. "Kilala ko si Isabela. Hindi siya magpapatalo ng ganoon kadali." "At ano?" Olivia asked. Ang kanyang boses ay may halong pagkapait. "Kailangan kong ipaalala sa sarili ko na kasal lang tayo sa papel, na ako lang ang bayaran." Napatigil si Brent.
Ang mga salitang yon ay parang isang sampal sa kanya. Oo, siya ang nagsabi noon. Pero ngayon, pakiramdam niya, hindi na yun totoo. Hindi ganoon, Olivia. Simula niya, ngunit pinutol siya nito. Hindi ganoon? Ano, Brent? Nag-enjoy ka sa pagprotekta sa akin sa harap ng media? Ang sarap siguro sa pakiramdam na mayroon kang pamilya na ipinapakita sa publiko, habang sa loob ng mansyon, wala tayong koneksyon. Nanatili siyang tahimik. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ni Olivia ay tumama sa kanyang puso. Sa bahaging akala niya ay matigas na. Kinabukasan, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula kay Isabella. Let's talk, Brent. Alone. Or else, your little family will be exposed to more than just rumors. Napahigpit ang hawak ni Brent sa kanyang cellphone. Alam niya na hindi lang simpleng pagbabanta ito. Kilala niya si Isabella. May alas ito. Nagpasya siyang harapin si Isabella. Nagkita sila sa isang pribadong restaurant, malayo sa mga mata ng publiko. Pagpasok ni Brent, nakita niya si Isabella na nakaupo sa isang sulok, nakangiti ng matamis. Oh my dear Brent, look at you. You actually came. Sabi ni Isabella. Ang kanyang boses ay tila musika, ngunit puno ng lason. Ano ang gusto mo, Isabella? Diretsong tanong ni Brent. Gusto ko lang. Ang akin, sagot ni Isabella at inilapag nito ang isang brown envelope sa lamesa. Kinuha ni Brent ang folder. Nang buksan niya iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Mga dokumento, mga bank statement, mga transaksyon na hindi legal, mga ebidensya ng isang malaking financial fraud na ginawa ng kanyang ama ilang taon na ang nakalipas. Isang sikreto na pilit nilang itinago para hindi masira ang Del Valle Corporation. Saan mo nakuha ito? Galit na tanong ni Brent. Ang kanyang boses ay halos pabulungi. Let's just say, I have my ways, gumisi si Isabella. Hindi mo inakala, di ba? Ang malinis at mayabang na pamilya Del Valle, mayroon ding maduming tinatago. Anong gusto mo? Ulit ni Brent, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. I want you, Brent, diretsong sabi ni Isabella. I want to be Mrs. Del Valle, the real Mrs. Del Valle. I want my life back. Hindi mangyayari iyan, mariing sabi ni Brent. May asawa na ako, may anak na ako. Tumawa si Isabella, isang malamig na tawa. Oh, that little maid. At ang anak ninyo na bunga ng isang pagkakamali na pilit mong itinago? Come on, Brent. You know the truth. You don't love her. You're just trying to be a good father. But you're not. Nagdilim ang paningin ni Brent. Huwag mong idamay si Olivia at ang anak ko. Kung ayaw mong madamay sila, then you know what to do, sabi ni Isabella. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Ipaalam mo sa publiko na ang kasal ninyo ay isang pagkakamali. Na hindi ka nagpakasal sa kanya dahil mahal mo siya. Na hindi siya karapat-dapat. At pagkatapos, magpakasal tayo. Within a month, o kaya, pinindot ni Isabella ang isang button sa kanyang cellphone. Nag-flash sa screen ang isang balita. Isang artikulo tungkol sa isang matandang kaso ng financial fraud. I can release this anytime, Brent, sabi ni Isabella. At kapag nangyari iyan, hindi lang ang pangalan ng ama mo ang masisira. Ang buong Del Valle Corporation ay guguho. Ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo, maglalaho. Nanigas si Brent. Hawak niya ang folder, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kinabukasan, ang lahat ng pinaghirapan nila, o si Olivia at si Calix. Think about it, Brent, sabi ni Isabella. Tumayo na ito. It's either your family's legacy or that little maid and her son. Choose. Pagkatapos noon, umalis na si Isabella. Iniiwan si Brent na mag-isa sa restaurant. Bit-bit ang bigat ng isang desisyon na maaaring sumira sa lahat. Bumalik si Brent sa mansyon, ang kanyang isip ay puno ng gulo.
Nakita niya si Olivia at Calix na naglalaro sa hardin, nagtatawanan. Si Calix ay hinahabol ang isang paru-paro, habang si Olivia naman ay nakangiti. Pinapanood ang anak niya. Ang simpleng eksenang yon ay tila isang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Paano niya pipiliin? Paano niya susukuan ang isa? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Isabela. "The clock is ticking, my love." Ang mga salita ni Isabela ay tila umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon at bawat ngiti ni Calix, bawat tingin ni Olivia ay nagiging pasakit para kay Brent. Ang bigat ng desisyon ay halos bumali sa kanya. Ang di malilimutang gabi nila ni Olivia, ang mga munting sandali ng pagiging ama, lahat ay tila nawalan ng saysay sa harap ng kanyang kinakaharap. Nagsimulang maging mailap si Brent. Lumayo siya kay Olivia. Pilit na iniiwasan ang bawat sulyap at tanong. Ang mga ngiti niya kay Calix ay nagiging pilit. Ang kanyang isip ay abala sa paghahanap ng solusyon na hindi naman niya makita. Napansin ni Olivia ang pagbabago. Ang Brent na unti-unti niyang nakilala. Ang Brent na marunong ngumiti. Ang Brent na nagmamalasakit ay tila naglaho. Bumalik ang malamig at seryosong CEO na minsan niyang kinatakutan. Isang hapon, habang nag-aalala si Olivia sa pagbabago ni Brent, nakatanggap siya ng text mula sa kaibigan niyang si Ara. Matagal na silang hindi nagkita. Niyaya siya nitong magkape para magkwentuhan. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng kaibigan. Habang nagkakape sila ni Ara sa isang coffee shop, naglabas si Olivia ng kanyang saloobin. Tungkol kay Brent, tungkol sa kontrata, tungkol sa lahat ng takot niya. "Hindi ko alam, Ara," bulong ni Olivia. Ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng luha. "Akala ko, unti-unti nang nagbabago. Akala ko may pag-asa." "Olivia, kasal kayo. Hindi kanya pwedeng basta na lang bitawan," sagot ni Ara at hinawakan nito ang kamay niya para bigyan siya ng suporta. Sa kabilang banda, si Isabela na matiyagang naghihintay ng tamang pagkakataon ay may itinalaga na tauhan upang sundan si Olivia. Kinuhanan niya ng litrato si Olivia at Ara habang magkahawak ang kamay, na tila nagkakamali ang may mas malalim na relasyon. Isang perpektong pagkakataon para sa kanyang masamang balak. Agad na ipinadala ni Isabela ang litrato kay Brent, kasama ang isang mapanlinlang na caption. "Looks like your wife is enjoying herself. Looks like she found someone else to replace you. Just like before, Brent." Pagkakita ni Brent sa litrato, tila nawalan siya ng ulirat. Ang lahat ng alaala ng pagtataksil ni Isabela noon ay biglang bumalik. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil, naghalo-halo ang lahat sa kanyang isipan at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Hindi ito mangyayari ulit. Hindi siya lolokohin ulit. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Brent sa mansyon, sinalubong siya ni Olivia. May hawak itong tasa ng kape para sana sa kanya. "Brent, okay ka lang? Bakit parang?" Bago pa man matapos ni Olivia ang kanyang tanong, inihagis ni Brent ang kanyang cellphone sa lamesa. Nag-flash ang litrato ni Olivia at Ara na magkahawak ang kamay. "What is this, Olivia?" Galit na tanong ni Brent. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Ano ito? Akala ko nagbago ka na. Akala ko iba ka. Pero hindi. Lahat kayo pare-pareho lang. Lahat kayo manloloko." Nanlaki ang mga mata ni Olivia. "Hindi mo naiintindihan, Brent. Si Ara ang kaibigan ko. Nag-uusap lang kami." "Kaibigan?" Tumawa si Brent, isang mapait na tawa. "Kaibigan na nag-holding hands? Kaibigan na kinukonsinti ang pagtataksil? Akala ko iba ka, Olivia. Pero tulad ka lang din ng lahat. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang si Calix para makapasok sa pamilya namin." Ang mga salita ni Brent ay parang mga matatalim na balaraw na tumatarak sa puso ni Olivia. Ginamit, manloloko, lahat kayo pare-pareho lang.
Ang sakit. Mas masakit pa kaysa sa salitang mistake 7 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang yon ay nagpapakita na hindi kailanman nagtiwala si Brent sa kanya, na ang lahat ng pagbabago, lahat ng munting sandali ay pawang ilusyon lang. Napahawak si Olivia sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinipigilan ang pagluha, ngunit hindi niya nakaya. Umagos ang mga luha sa kanyang pisngi. "Tama ka, Brent," bulong ni Olivia. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at sakit. "Isang pagkakamali ang lahat ng ito. Ang pagbalik ko, ang pagtanggap ko sa kontrata, ang pag-asa ko." Tumingin siya kay Brent. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. "Huwag kang mag-alala, Brent. Hindi ko na yan uulitin. Hindi ko na kayo guguluhin." Pagkatapos noon, walang sabi-sabi, tumalikod si Olivia. Naglakad siya patungo sa hagdanan at dahan-dahang umakyat sa kanilang silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat hakbang ay nagdadala sa kanya palayo sa lahat ng kanyang pangarap. Naiwan si Brent na nakatayo sa living room. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang matinding takot. Takot na baka tama si Olivia. Takot na baka nasira niya na naman ang lahat. Narinig niya ang tunog ng paghila ng maleta mula sa itaas. Pagkatapos noon, isang maliit na figura ang bumaba sa hagdanan. Bit-bit ang isang maleta. Si Olivia, at sa kanyang tabi ay si Calix, nakakapit sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Nanigas si Brent nang makita si Olivia at Calix na pababa sa hagdanan. Bit-bit ang kanilang mga maleta. Ang eksenang yon ay tila isang malupit na deja vu. 7 taon na ang nakalipas, siya ang nagtulak kay Olivia palayo. Ngayon, muli niyang ginawa. Ang mga salita ni Olivia. "Tama ka, Brent. Isang pagkakamali ang lahat ng ito." Ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Mistake. Pagkakamali. Ilang beses niyang ginamit ang salitang yon para saktan si Olivia. At ngayon, ibinabalik ito sa kanya. "Olivia, saan ka pupunta?" tanong ni Brent. Ang kanyang boses ay tila manipis na tinig. "Aalis na kami." Walang emosyong sagot ni Olivia. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. "Hindi na kami magiging pasakit sa iyo at sa pamilya mo." "Hindi! Hindi ka aalis!" sigaw ni Brent. At akmang haharangan niya ang daan. Ngunit huminto si Olivia. Tumingin siya kay Brent. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Punong-puno ng pagkadismaya. "Hindi mo ba naiintindihan, Brent? Ayaw ko na. Pagod na ako. Ayaw ko nang maging bahagi ng buhay na puno ng pagdududa at paghuhusga. Ang anak ko, kailangan niya ng isang ama na buong puso siyang tatanggapin, hindi lang dahil sa kontrata o dahil sa obligasyon." Sa mga salitang yon, tila may tumama sa puso ni Brent. Obligasyon, kontrata. Iyon ang mga salitang ginamit niya para gawing legal ang kanilang relasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may nagbago. Nakaramdam siya. Nagsimula siyang magmahal. At ngayon, ipinagtatabuyan niya ang lahat ng yon dahil sa kanyang sariling takot at kawalan ng tiwala. Tumingin siya kay Calix. Ang bata ay tahimik, nakakapit ng mahigpit sa kamay ng ina nito. Ang kanyang mga mata ay malungkot at parang alam nito ang nangyayari. Hindi niya pwedeng hayaang umalis sila. Hindi niya pwedeng ulitin ang pagkakamali niya. Sa isang iglap, tila bumalik ang lahat sa kanya. Ang mga alaala ng sakit na naranasan niya mula kay Isabela. Ang takot na lokohin muli. Ang galit sa kanyang ama dahil sa iskandalo. Pero sa lahat ng takot na yon, may isang bagay na mas matindi. Ang takot na mawala si Olivia at Calix, ang pamilya. Iyon ang mahalaga. Hindi ang kayamanan, hindi ang pangalan, hindi ang reputasyon. "Hindi ka aalis," sabi ni Brent. Ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon, puno ng determinasyon. "Hindi ko hahayaan. Calix, anak ko. Olivia,
Asawa ko. Nagulat si Olivia. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa kontrata. Sa unang pagkakataon, mula sa puso niya. Anong sinasabi mo? Tanong ni Olivia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang sinasabi ko ay pagod na ako sa pagtatago. Mariing sabi ni Brent. Pagod na ako sa takot. Pagod na ako sa pagiging isang duwag. Naging duwag ako noon, hindi na ngayon. Kinuha ni Brent ang kanyang cellphone. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang public relations team. Mag-set up kayo ng press conference, ngayon na, sa loob ng 1 oras, sa Del Valle headquarters. Brent, ano ang gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Olivia. Ang tama, sagot ni Brent, at tiningnan niya si Olivia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedesisyon. Ang tama para sa atin, para sa pamilya natin. Habang nagmamaneho sila patungo sa Del Valle headquarters, tahimik si Brent. Ang kanyang isip ay abala sa mga salitang sasabihin niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit sa bawat hakbang niya, sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang suporta ni Olivia sa tabi niya. Sa loob ng conference room, naroon ang lahat ng media. Mga kamera, mga mikropono, mga mata na nakatutok sa kanya. Humakbang si Brent sa harap. Ang kanyang muka ay seryoso. Ngunit may bahid ng bagong tapang. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Brent. Mayroon akong importanteng sasabihin tungkol sa akin, tungkol sa pamilya Del Valle, at tungkol sa isang pagkakamali na nagawa ko. Nagulat ang lahat. Oo, totoo na may iskandalo ang aming kumpanya. Isang malaking financial fraud na ginawa ng aking ama, ilang taon na ang nakalipas. At hindi ko ito itatago. Haharapin namin ang lahat ng kahihinatnan nito. Handa kaming magbayad ng mga kasalanan namin. Nagkagulo ang mga reporters. Nagtanong sila ng sabay-sabay. Pero bago ko sagutin ang inyong mga tanong, sabi ni Brent, at lumingon siya kay Olivia na nakatayo sa likod niya kasama si Calix. May isa pa akong pagkakamali na kailangan kong aminin. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Naglakad si Brent papalapit kay Olivia. Kinuha niya ang mga kamay nito. 7 taon na ang nakalipas. Sinaktan ko ang babaeng ito. Sinaktan ko ang ina ng anak ko. Sa takot kong masaktan ulit, itinulak ko siya palayo. Pinaniwala ko siya na ang lahat ng pagmamahal na naramdaman namin ay isang pagkakamali. Pumikit si Brent. Naramdaman niya ang init ng mga luha na bumaba sa kanyang pisngi. Pero hindi. Hindi yung pagkakamali. Ang pagkakamali ko ay ang pagiging duwag ko. Ang hindi ko paglaban para sa kanya. Ang hindi ko pagtitiwala sa kanya. Tumingin si Brent sa mga mata ni Olivia. Sa mga matang puno ng luha. Olivia, sabi ni Brent. At lumuhod siya sa harap nito. Sa harap ng lahat ng media. Hindi na bilang CEO, hindi na bilang isang Del Valle, bilang isang lalaking nagmamahal. Hal sa'yo, patawarin mo ako. Mahal kita, Olivia, mahal na mahal kita. At mahal ko si Calix. Handa akong ipaglaban kayo. Handa akong harapin ang lahat ng pagsubok basta't kasama ko kayo. Nagulat ang lahat ng reporters. Ang mga kamera ay kumikislap ng sunod-sunod. Niyakap ni Olivia si Brent. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa balikat nito. Mahal na mahal din kita, Brent, bulong ni Olivia sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkadismaya ay naglaho. Ang tanging natira ay ang pagmamahal. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang text message mula kay Isabella. This isn't over. You will regret this. Tiningnan ni Brent ang text message. Ngumiti siya. Hawak niya ang pamilya niya. Kaya niya nang harapin ang lahat. Ang sandali ng pagluhod ni Brent sa harap ng media, ang kanyang pag-amin ng pagmamahal, at ang pagyakap ni Olivia sa kanya ay naging headline kinabukasan. Ang iskandalo ng Del Valle Corporation ay sumabog. Ngunit kasabay nito, ay ang kwento ng pagmamahalan ng CEO
at ng kanyang dating personal assistant. Isang love story na tila pelikula. Ang pamilya Del Valle ay humarap sa isang malaking hamon. Ang mga shares ng kumpanya ay bumagsak. Ang mga investigasyon ay nagsimula. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang nagbago. Nagkaisa sila. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal at dignidad. Si Brent, sa tulong ni Olivia, ay buong tapang na hinarap ang lahat. Si Olivia, gamit ang kanyang talino at determinasyon, ay naging suporta ni Brent. Nagtulungan silang ayusin ang mga gulo, hanapin ang mga butas sa sistema, at ibalik ang tiwala ng publiko. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Brent sa kanyang opisina, kumatok si Ginang Victoria. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Brent, anak," sabi nito. Ang kanyang boses ay malambot. "Kailangan nating mag-usap." "Tungkol saan po, ma?" tanong ni Brent. "Tungkol kay Olivia," sagot ni Ginang Victoria. "Mali ako sa kanya, Brent. Mali ang mga paghuhusga ko. Nakita ko kung paano niya sinuportahan ang pamilya natin sa gitna ng krisis. Nakita ko kung gaano niya kamahal si Calix at nakita ko kung gaano kanya kamahal." Nilapitan ni Ginang Victoria si Olivia na nakaupo sa tabi ni Brent, abala sa pag-aayos ng mga dokumento. "Olivia," sabi ni Ginang Victoria, at sa unang pagkakataon, nakita ni Olivia ang sinseridad sa mga mata nito. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng masasakit na salitang sinabi ko sa'yo. Hindi ka lang bayaran na ina. Ikaw ay isang tunay na Del Valle. Isang Del Valle na nagdala ng pagmamahal at pagkakaisa sa pamilya namin." Napayakap si Olivia kay Ginang Victoria. Ito ang sandali ng pagtanggap na matagal na niyang hinintay. Ilang linggo pa ang lumipas. Unti-unting nakabangon ang Del Valle Corporation. Ang iskandalo ay humupa at ang bagong pagpapakumbaba at transparency ng kumpanya ay nagdala ng bagong tiwala mula sa publiko. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa mansyon, kasama si Calix, tiningnan ni Brent si Olivia. "Olivia," simula ni Brent at ngumiti siya. "Tandaan mo ang kontrata?" Tumango si Olivia, nagtataka. Kinuha ni Brent ang kontrata mula sa kanyang bulsa. Ang dokumento na minsan nang naging simbolo ng kanilang sakit at pagkapait. "Ang kontratang ito," sabi ni Brent, at dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Ay wala nang saysay. Nanlaki ang mga mata ni Olivia. "Hindi ko gusto ang isang kontrata, Olivia," sabi ni Brent, at lumuhod siya sa harap nito. "Sa ikalawang pagkakataon. Gusto ko ang isang habang buhay na kasama ka. Gusto ko ang isang tunay na pamilya. Olivia Martinez, will you marry me? This time for real, for love." Naiyak si Olivia. Ngumiti siya, isang tunay at maligayang nangiti. "Oo, Brent. Oo!" Niyakap siya ni Brent ng mahigpit. Si Calix, na hindi maintindihan ang nangyayari, ay masaya na lang na sumama sa yakapan. Ilang buwan-buwan pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, isang simple ngunit napakagandang kasal ang naganap sa mansyon ng mga Del Valle. Hindi ito ekstrabaganteng kasal. Ito ay isang kasal na puno ng pagmamahal, ng pagpapatawad, at ng bagong simula. Si Calix ang naging little ring bearer. Ang kanyang nangiti ay maliwanag at masaya. Nang maghalikan si Brent at Olivia sa harap ng altar, hindi na yon isang obligasyon. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng habambuhay na pagmamahalan. Maraming buwan ang lumipas. Ang Del Valle Corporation ay bumalik sa tuktok. Mas matatag kaysa dati. Si Brent ay naging isang mas mabuting ama, isang mas mabuting asawa. At si Olivia ay naging isang mas masaya, mas matatag na ina at asawa. Isang hapon, habang nag-aalmusal sila sa kanilang hardin, tiningnan ni Olivia si Brent at ngumiti. "Brent," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "May sasabihin ako sa'yo." Tumingin si Brent sa kanya, may pagtataka sa kanyang mga mata.
Calix, sabi ni Olivia, at hinawakan niya ang kanyang tiyan. Magkakaroon na ng kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Brent. Ngumiti siya at niyakap si Olivia ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng pagkakamali ay naglaho. Ang natira ay isang masayang pamilya. Isang pamilya na binuo hindi sa kontrata, kundi sa tunay na pagmamahal